Huwag mo nang idamay pa ang bata, Lito. Wala siyang kinalaman dito. Gusto niya lang maging payapa ang baryong ito. Tulad ng gusto rin namin mangyari ni Lola Tinang. Nagkamali ka sa pagpunta mo rito, Antonio. Dahil kahit ano pang sabihin niyo sa akin, hindi ako titigil sa ginagawa ko. Isa akong mambabarang. At kapag oras na talikuran ko ang responsibilidad na yon, mamamatay ako. May tutulong pa kayo? Wala! Kaya umalis kayo rito! Hindi kami aalis hanggat hindi ka pumapayag sa gusto namin! Isang kwentong bayan lamang ang para sa iba. Subalit para sa mga taong nakasaksi mismo ng kanilang dalawang mga mata, ang mga kwentong bayan tungkol sa mambabarang ay totoo. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Sir Froy at Karine, at sa mga masugid na tagapakinig sa Ang Manlalakbay Channel. Itago niyo nga pala ako sa pangalang Omar. Nasa 60 taon na ako ngayon. Kakatapos ko lang magretiro bilang guro sa isang mababang paaralan dito sa amin sa Samar. Kaya ang isa sa libangan ko, simula nang magretiro ako, ay ang pakikinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan sa YouTube channel. Isa na rito ang Manlalakbay Channel, ang nagbibigay sa akin ng saya araw-araw. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang karanasan ko noong kabataan ko. Naalala ko na nasa 14 na taong gulang pa lamang ako noon. Nakatira pa kami sa isang liblib na baryo sa Sabar. Kasama ko ang aking mga magulang at 2 kapatid. Pero sumama ang 2 kong kapatid sa aking tiyahin na walang anak. Pinabayaan naman sila ni nanay at tatay dahil na rin sa hirap ng pagsasaka sa bukid. Ako na lang ang naiwan sa amin para tumulong kila nanay sa pagsasaka. Isang araw, patungo ako sa bukid habang dala-dala ang mga sako nang makasalubong ko sa Tiyo Antonio na may daladalang sarakot. Umiling ako nang mapansin ang hindi niya tuwid na pagdalakad sa daan. Panay ang inom niya ng tuba mula sa kanyang salakot na dala. Tiyo, lasing ka na naman. Kaya niyo pang umuwi? Abay, oo naman pamangkin. Ako pa ba? Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Teka, saan ka ba pupunta ng ganitong oras? 2:00 na ng hapon na. Pupunta ho ako sa bukid, sa palayan. Nag-aani na kasi si nanay at tatay. Kinakailangan ho itong mga sako. Dadalhin ko lang ang mga ito doon. Kung ganun samahan na kita. Baka makasalubong mo pa yung mga aswang ko. Masasamang nila lang. Nako Tiyo, wag na ho. Mas mabuti na umuwi na kayo. Kayang-kaya ko na pong tumungo roon. Sige na bata, huwag ka nang tumanggirian. Ako na magbubuhat yan. Wala na akong nagawa nang kunin sa akin ni Tiyo Antonio ang mga pasan kong sako. Pinahawak niya sa akin ang kanyang dalang salakot. Napabuntong hininga na lamang ako habang nakasunod sa kanyang likuran. 32 taon na si Tiyo Antonio. Kapatid siya ni nanay. Nag-iisa lang siya sa buhay at wala nang balak na mag-asawa. May nobya naman siya noon, pero iniwan naman siya. Ang dahilan daw, sabi ni nanay, ay dahil lasenggo si Tiyo Antonio at isa siyang malakas na antingero. Siguro daw sa takot ng naging mga nobya ni Tiyo sa mga nilalang na nakalaban ni Tiyo, tulad na lamang ng mga aswang at ilang engkanto. Sumasang-ayon naman ako sa dahilan na mga yon. Nakakatakot naman talaga na araw-araw
ay may kalaban si Tiyo ng mga aswang o kaya masasamang nilalang. Narinig ko kay nanay na bata pa lamang daw si Tiyo Antonio ay mahilig na raw itong makinig sa mga kwento ng kanilang lolo na isa ring malakas na antingero. Nang mamatay daw ang kanilang lolo, ay pinamana nito ang isang mutya ng nyog kay Tiyo. Simula raw noong nagbinata si Tiyo Antonio, ay nagsasanay na ito at palaging dinadasalan ng mutya. Unang araw daw na nakipaglaban si Tiyo Antonio sa isang aswang, ay muntikan na raw itong mawalan ng buhay. Mabuti na lamang at dumating ang kanilang ama at tinulungan si Tiyo Antonio. Pinagbawalan daw ng ama nila nanay si Tiyo Antonio na gumamit ng mutya. Pero dahil daw matigas ang ulo ni Tiyo, ay hindi ito nakinig. Mas nag-ensayo raw si Tiyo Antonio upang lumakas at maging maalam pagdating sa pakikipaglaban. Natuklasan din daw ni Tiyo kung paano niya mapapalakas ang sarili. Yun ay ang inumin ang tuba na galing sa niyog. Kaya sa tuwing nakikipaglaban siya, ay naglalasing muna siya. Tiyo, may labang ka na naman ba mamaya? Lasing ka na naman kasi. Oo, pamangkin. Kinakailangan kong pagbantaan ng isa sa mga aswang dito sa ating lugar na huwag siyang maghasik ng lagim. Dahil kung hindi siya titigil, ay baka mapatay ko siya. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo, Tiyo? O kaya ay napapagod? Hindi, bata. Basta, malalaman mo rin ang pakiramdam na yan balang araw kapag nahanap mo na rin ang gusto mo sa buhay. Nakakatakot ba talaga ang mga aswang, Tiyo? Hindi naman. Pwede lang kung hukluban talaga. Pero mas nakakatakot kalaban ng isang mambabarang dahil may kakayahan silang patayin ng isang antingero. Kung ganun, paano mo sila matatalo, Tiyo? Kinakailangan ko na ng tulong ng isang albularyo. Pero kung ang mutya naman ay may kakayahan na kalabanin ng isang mamabarang, mas mabuti. Ang mutya mo, Tiyo, may kakayahan ba yung talunin ng isang mamabarang? Isang ngiti lamang at tango ang binigay sa akin ni Tiyo Antonio. Tinanong ko pa siya kung ano ang kakayahan ng kanyang mutya at kung paano nito matatalo ang isang mambabarang, pero hindi na niya ako sinagot. Mas mainam daw na siya lamang ang nakakaalam tungkol sa mga bagay na yon para daw hindi makarating sa kanyang kalaban. Baka raw kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa kakayahan ng kanyang mutya, ay maging yon ang dahilan para makahanap ang mga ito ng pangtapat. Dahil sa sinabi ni Tiyo Antonio, ay hindi na ako nagpumilit pa sa kanya. Nag-uusap na lamang kami ng ibang bagay hanggang sa makarating na nga kami sa palayan. Agad kong tinawag si nanay at tatay. Tuwang-tuwa naman sila nang makita si Tiyo Antonio. Niyaya pa na ritong kumain pero mariing tumanggi si Tiyo Antonio. Matapos na makapagpaalam kay nanay at tatay, nagmamadali na ring umalis si Tiyo. Napakamot na lamang ako sa aking batok na mga sandaling yun dahil hindi man lang siya tumagal doon. Ginabi na kami sa pag-aani sa bukid, kaya naman sumakay na kami sa kalabaw. Maliwanag ang buwan ng gabing yun at panay ang dasal ni nanay ng panalangin habang dumaraan kami sa gubat. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagtayuan ang buhok sa likuran ng aking batok habang pinakikinggan si nanay. Narinig ko ang malakas na kaluskos sa unahan ng gubat. Bigla akong hinawakan ni nanay sa aking kamay at sa kanya binunot ang itak na nasa kanyang baywang. Si tatay naman ay pinapatakbo niya ng mabilis ang kalabaw pero bigla na lamang itong tumigil. Ayaw na nitong maglakad at wari bang nakakita ng nakakatakot na nilalang
sa unahan. Mas lalong lumakas ang usal ni nanay ng panalangin. Si tatay naman ay bumaba ng kalabaw at binunot ang mahaba niyang itak. Nakiusap siya sa kung sino na kung pwede na kaming padaanin ng gabing yun. Pero isang malakas na alulong ang aming narinig. Napagtanto ko na isang aswang ang nakaharang sa lagusan ng gubat kung kaya ayaw tumawid ng kalabaw. Sinabihan ako ni nanay na wag aalis sa likuran ng kalabaw. Pinahawak niya sa akin ang lubid at sinabihan na pumunta raw ako kay Tio Antonio para humingi ng tulong. Ayaw ko sanang iwan sila ni tatay dahil natatakot ako sa kaligtasan nilang dalawa. At alam namin na si Tio Antonio lang ang makakatulong sa amin. Pagkatapos ng ilang beses na paghampas ni nanay ng sanga ng kahoy sa kalabaw, ay kumaripas na rin ito ng takbo habang sakay ako. Hindi ko alam kung paano nakarating ang kalabaw na alaga nila nanay at tatay sa harapan ng bahay ni Tio Antonio. Bumaba ako at agad na tumungo sa pinto. Ilang beses kong tinawag si Tio Antonio hanggang sa pagbuksan niya ako ng pinto. Gaya kaninang umaga ay lasing na naman siya at sa mga oras na yon. Tio Antonio! Tulungan niyo ako! Si nanay at tatay, naiwan ho sila sa gubat. May nilalang po na bigla lang kaming hinarangan. Pumasok ka sa loob ng bahay at isara mo ang pinto, Omar. Ako nang bahala sa mga magulang mo. Sana'y maabutan ko sila ng buhay bago pa mahuli ang lahat. Pumasok ka na sa loob! Mas ligtas ka ron! Bilisan mo! Sige po, Tio. Sana pa'y maabutan mo pa sila nanay at tatay. Sinunod ko ang sinabi ni Tio Antonio. Pumasok nga ako ng bahay niya at mabilis na sinara ang pinto. Sumilip ako sa butas at nakita ko ngang umalis na si Tio Antonio. Bumaling ako sa aking likuran at agad na tumungo sa harap ng altar. Lumuhod ako doon at mabilis na nag-usal ng panalangin. Pinagdasal ko na sana ligtas sina nanay at tatay at mailigtas sila ni Tio Antonio. Sa pagdarasal ay nakatulog na ako at hindi ko na nahintay ang pagdating ni Tio Antonio at ang aking mga magulang. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Iminulat ko ang aking mga mata saka tumayo mula sa pagkakahiga sa katre. Noon ko lamang napagtanto na nasa isang silid na ako ng bahay ni Tio Antonio. Naisip kong baka inilipat niya ako doon kagabi nang dumating sila. Lumabas ako ng silid at ganoon na lamang ang gulat ko nang ang sumalubong sa akin ay ang dalawang kabaong na nasa sala ni Tio Antonio. Lumipat ang mga mata ko kay Tio na nakatayo sa pinto habang umiinom na naman ng tuba. Natanaw ko rin sa labas ng pinto ang mga taong nagsusugal. Agad akong lumapit kay Tio at kinalabit siya. Lumingon naman siya sa akin. Magang-maga ang kanyang mga mata na mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Tio, anong nangyayari? Bakit may lamay dito sa bahay mo? Sila nanay at tatay, nasaan? Pasensya ka na, pamangkin. Hindi ko na naabutan ng mga magulang mo kagabi. Pagdating ko'y wala na sila. Napatay na sila ng aswang. Nang marinig ko ang sinabing yun ni Tio Antonio, ay parang yumanig ang aking mundo. Agad akong tumungo sa dalawang kabaong at sinilip doon sina nanay at tatay. At doon na ako sumigaw at umiyak ng umiyak nang makitang sila nga ang nandoon. Agad akong dinaluhan ni Tio Antonio sa kaniyakap. Ilang beses ko siyang tinanong kung sino ang aswang na may gawa nun sa mga magulang ko, pero hindi niya sa akin sinabi.
Ako nang bahalang maghihiganti sa mga magulang mo, Omar. Huwag kang mag-alala. At pagkatapos ng libing ng mga magulang mo, bibigyan ko sila ng hustisya. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa kanila, Tiyo. Walang puso may gawa nito sa kanila. Ipangako mo po sa akin na magbabayad siya. Pangako ko yan, Omar. Pagkatapos ng 3 araw na lamay, ay inilibing na rin sina nanay at tatay. Lugmok na lugmok ako ng mga sandaling yun. Walang oras na hindi ako tumigil sa pag-iyak. Nang matapos ang libing, ay dinala ako ni Tiyo sa kanyang bahay at doon na niya ako pinatitira. Omar, magmula ngayon, ay dito ka natitira sa akin. Akong bahala sa iyo, Omar. Kaya kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Salamat po, Tiyo. Magpapahinga na po muna ako. Sige. Doon ka sa silid na tinutulugan mo. Simula ngayon, kwarto mo na yon. Tumango ako kay Tiyo. Tinapik niya muna ako sa balikat bago ako tumungo papasok sa silid. Bumuntong hininga ako at iniisip ko pa rin ang pagkawala ng mga magulang ko. Hindi ako makapaniwala na wala na sila sa aking piling. Pagsapit ng dilim, ay tinawag ako ni Tiyo Antonio para sa hapunan. At habang naghahapunan kami, ay may binigay siya sa aking isang piraso ng bato. Kulay puti yun at napakakintab. Sinabi niya sa akin na iingatan ko raw yun at palagi kong suotin. Ginawa niya yung kwintas para hindi basta-basta mawala. Para saan ba ito, Tiyo? Para hindi ka masaktan ng mga aswang o ng iba pang masasamang nilalang na may kakaibang kakayahan tulad ng mga mambabarang o mangkukulam. Mas mabuti nang nag-iingat tayo, pamangkin. Lalo na at dito ka nakatira sa bahay ko. Obligasyon ko na ang kaligtasan mo ngayon. Lalo na't marami akong mga kalaban. Ayaw kong mangyari sa'yo ang nangyari sa mga magulang mo. Maraming salamat po, Tiyo. Wala ka naman, Omar. Tinapik ako sa balikat ni Tiyo bago siya tumayo para dalhin ang kanyang pinagkainan sa lababo. Kasalukuyan akong naguhugas ng plato ng mga sandaling yun nang makarinig kami ng kalabog sa labas. Naramdaman ko ang pag-init ng kwintas na binigay sa akin ni Tiyo na siyang ikinagulat ko. Iniwan ko ang inuhugasang plato at agad na tumungo kay Tiyo Antonio sa sala. Naabutan ko siya na kumukuha ng isang baril at tigal po. Kinuha niya ang isang galon ng tuba at nilaklak yun. Nang maubos ay binalingan niya ako. Dito ka lang sa loob, pamangkin. Kunin mo ang buntot ng pagi at huwag mong bibitawan hanggat hindi ako makakabalik. Haharapin ko lang ang aswang na nasa labas. Opo, Tiyo. Mag-iingat po kayo. Pagkalabas ni Tiyo ng bahay, ay agad kong sinara ang pinto at kinuha ang buntot ng pagi na sinasabi niya. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng pinto para makiramdam kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig kong sumisigaw ang isang nilalang na may malalim na boses para itong nauulol na aso. Narinig ko rin ang sigaw ni Tiyo Antonio na wari bang naglalabas siya ng lakas upang kalabanin ang nilalang na nasa labas. Nang hindi na ako nakatiis, ay sumilip ako sa butas na nasa pinto. Hinanap ko ang kalaban ni Tiyo Antonio. Pero isang anino lamang ang aking nakita. Pero ang hugis nito ay tulad ng isang aso. Napakalaki at may matutulis na mga kuko at pulang mga mata. Sa takot ay napalayo ako sa pinto at agad na tumungo sa upuang kahoy at doon pumatong. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa buntot ng pagi na para bang doon nakasalalay ang buhay at kaligtasan ko. Ilang sandali pa ang lumipas
Napalitan ng katahimikan ang kaninang mga kalabog sa labas. Nakarinig ako ng malakas na katok sa pinto at maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Tio Antonio. Binuksan ko ang pinto at inalalayan siyang makapasok sa loob. Kita ko ang galos niyang natamo na parang gawa ng isang matutulis na kuko. Ayos lang ho ba kay Tio? Sandali lang, kukuha ko ng gamot para sa sugat niyo. Huwag na pamangkin. Tuba lang ang katapat ko dyan. O kaya sabaw ng buko ng nyog. Tumango ako sa kanya. Kinumusta ko siya kung napatay niya ba ang aswang at isang ngiti lamang ang kanyang isinagot sa akin. Makaraan ang 3 araw ay nabalitaan na lang namin sa buo naming baryo ang pagkamatay ni Mang Bruno. Isa siya sa pinaghihinalaang aswang at sa pagkakataong yun, sigurado akong siya ang sumalakay sa amin ni Tio ng gabing yun at napatay siya ng lasenggong antingero na walang iba kundi si Tio Antonio. Galing ako sa bayan nang maabutan ko si Tio Antonio sa bakuran kasama ang kanyang kaibigan na si Tio Kaloy. Nagiinuman silang dalawa. Nagtago ako sa hagdan para makinig sa kanilang usapang dalawa. Hanggang ngayon pare, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Sinisisi ko pa rin kung bakit namatay ang mga magulang ng pamangkin ko. Hindi ko man lang nailigtas si ate. Kung siguro, mas binilisan ko ng gabing yun. Siguro naabutan ko pa sila ng buhay at naagaw sa aswang na si Bruno. Pero huli na ako. Pagdating ko patay na sila. Pare, wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Sadya ng tadhana na lang siguro na hanggang doon na lang ang buhay nila. Isa pa, napatay mo na rin naman si Mang Bruno eh. Wala nang aswang nagagambala dito sa baryo natin. Oo, napatay ko nga. Pero hindi pa rin yung sapat. Hindi na nun mababawi pa ang buhay ni ate at ng bayo ko. Ang mahalaga pare, binigyan mo ng hustisya ang pagkamatay nila. Isa pa ginagawa mo rin ang lahat para kay Omar, hindi ba? Sana nga pare. Sana kahit pa paano makabawi man lang ako sa pamangkin ko. Naiintindihan na ng pamangkin mo yan pare. Oo nga pala, may iba ako. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa bagong lipat sa ating baryo? Sino? Si Mang Lito? Oo pare. Hindi mo ba napapansin ang mga tingin niya? At ang pakikitungo niya sa mga kabaryo natin? Napapansin ko pare. May itim siyang mahika na ginagamit. Isa siyang mambabarang. Kung magdadala siya ng kapahamakan sa ating baryo, ako mismo makakalaban niya. Sana nga wala siyang dalang kapahamakan sa ating baryo pare. Marami na kasing natatakot sa kanya eh. Huminga ako ng malalim bago ako pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko maiwasan ang mapaisip kung bakit maraming mga masasamang nilalang sa mundo, lalo na sa aming baryo, tulad na lamang ng aswang at mambabarang. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pagbisita ni Tio Kaloy sa bahay ni Tio Antonio, ay may nagkakasakit na sa aming baryo na hindi maipaliwanag ng medisina. Nang hapon na yon, pagkatapos naming mananghalian ni Tio Antonio, ay dumating si Tio Kaloy sa bahay kasama si Lola Tinang. Nagmamadali sila at wari bang gusto na agad nilang makausap si Tio Antonio. Pinapasok naman sila ni Tio sa loob ng bahay. Sa sala sila na upong 3. Ako naman ay nanatiling gumagawa ng bayong. Pare, sinamahan ko na rito si Lola Tinang dahil gusto ko na niya makausap tungkol sa isang bagay. Ayos lang pare. May balak din sana akong tumungo sa bahay mo, Lola Tinang eh. Pero mas nauna kang pumunta rito. Narito ka ba para pag-usapan natin ang tungkol kay Mang Lito? Tiningnan ko si Lola Tinang at wala siyang pag-aalinlangang tumango
Tumayo si Tiyo Kaloy at tumungo siya sa akin. Niyaya niya akong tumungo muna kami sa labas para daw makapag-usap ng masinsinan si Lola Tinang at Tiyo Antonio. Pagdating sa labas ay hindi ko maiwasang tanungin si Tiyo Kaloy tungkol sa mambabarang na si Lito. Tiyo Kaloy, may balak ko ba sila ni Tiyo Antonio at Lola Tinang na kalabanin ng mambabarang? Nasa kanila ng usapan yun, Omar. Kaya kung ano man ang magiging desisyon nila, ipagdasal na lamang natin ang kaligtasan nila. Pero hindi ako pumapayag. Nawala na sa akin sila nanay at tatay. Ayaw kong maging si Tiyo Antonio ay malagay sa kapahamakan. Alam kong isa siyang antingero. Subalit, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kasama naman niya si Lola Tinang, Omar. Ipagdasal natin na hindi sila mapapahamak. Kilala mo naman ang Tiyo Antonio mo. Hindi naman yung mapipigilan oras na buo na ang kanyang desisyon. Di, pipigilan ko siya. Hindi ko kayang maging siya iiwan niya ako. Hayaan niyo na lang ang mambabarang na yan. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin eh. Pero Omar, nagdadala siya ng malubhang sakit sa mga kabaryo natin. Binibilog niya ang ulo ng ibang tao para gumawa ng masama at gamitin ang kakayahan niya sa barang. At yun, ang hindi matitiis ng tiyo mo. Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yun. Nauunawaan ko kung ano ang nais iparating sa akin ni Tiyo Kaloy. Alam ko na gusto ni Tiyo Antonio na mapanatili sa ligtas at payapang pamumuhay ang mga taong nakatira sa aming baryo. At hindi niya hahayaang maghari ang kasamaan. Subalit, masakit sa dibdib ko kapag may mangyari sa kanyang masama. Iniwan ko si Tiyo Kaloy sa bakuran at muling umakyat ng bahay ni Tiyo Antonio. Nakita ko silang nagdarasal ni Lola Tinang, kaya pumasok na lamang ako sa aking silid at doon nagkulong. Napatingin ako sa buntot ng pagi na binigay niya sa akin at hinawakan ko ang mutya na aking suot. Naalala ko ang sinabi niya na hindi ako magagawan ng masama ng kahit na anong masamang nilalang kapag suot ko yun. Kaya ng gabing yun, nang masiguro kong tulog si Tiyo Antonio, ay pumanik ako sa aking silid. Dahan-dahan akong tumungo sa kusina para kumuha ng punyal, asin, sa kabawang. Kinuha ko rin ang rosaryo na nasa altar bago lumabas ng bahay. Buo na ang desisyon ko na mga sandaling yon na ako ang kakausap kay Lito. Nilakbay ko ang masukal na gubat patungo sa bahay ni Lito. Pagdating ko sa bakuran niya, ay agad kong isinigaw ang pangalan niya. Makaraan ng ilang sandali, ay bumukas ang pinto. Agad siyang napangisi nang makita ko. Gumapang ang kaba sa aking dibdib. Nagtayuan ang mga balahibo sa aking buong katawan at bigla na lamang nanlamig ang aking tiyan. Pero sinubukan kong magpakatatag para kay Tiyo Antonio. Anong ginagawa mo rito, bata? Gabi na! May kailangan ka ba? Hindi ako naparito dahil may kailangan ako. Narito ako para makausap ka. Mukhang kilalang kilala mo talaga ako ha. Huwag ka mag-alala at kilala rin kita. Pamangking ka ng isang antingero. Narito ako ba para ipain ang sarili mo? Hindi! Hindi ako narito para sa bagay na yan. Narito ako para pakiusapan ka. Naitigil mo nang binabalak mo masama sa baryo namin. Kung ano man yon, huwag mo nang ituloy. At sino ka naman para pagsabihin ako sa dapat mong gawin, ha? Agad na lumapit sa akin si Lito at sinakal ako sa aking leeg. Pero nabitawan niya rin ako. Napatingin siya sa kanyang palad at saka bumaling sa akin. Kita ko ang inis na namayani sa kanyang mukha. Ilang sandali pa ay tumawa siya ng bahagya habang umiiling-iling. Pambihira! Ang talino talaga ng antingero.
Akalain mo may proteksyon ka laban sa akin. Kaya palang lakas ng loob mong sumugod dito sa teritoryo ko. Gaya ho ng sinabi ko, hindi ako naparito para kalabanin ka. Narito ako para pakiusapan ka na itigil mo ng ginagawa mo. Tumahimik ka! Ginagawa ko ang bagay na ito dahil dito ako kumikita. Kaya ikaw, bata, wala ka rin naman sasabihin na maganda. Umalis ka na! Nanlilisik ang mga mata ni Lito na siyang ikinagulat ko. Paalis na sana ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Paglingon ko'y nakita kong papunta sa aking kinaroroonan si Tio Antonio at si Lola Tinang. Agad niya akong tiningnan bago siya tumingin kay Lito. Hinila ako ni Lola Tinang at sinabihan niya akong magtago at huwag lalabas hanggat hindi pa natatapos ang lahat. Tumango ako sa kanya at mabilis akong tumakbo patungo sa kakahuyan at doon nagtago. Nagulat pa ako nang biglang may humila sa akin. Pagtingin ko'y si Tio Kaloy pala. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay niya at malalim na hininga. Sumilip kami para makita ang tagpo habang kinakausap ni Tio Antonio si Lito. Huwag mo nang idamay pa ang bata, Lito. Wala siyang kinalaman dito. Gusto niya lang maging payapa ang baryong ito. Tulad ng gusto rin namin mangyari ni Lola Tinang. Nagkamali ka sa pagpunta mo rito, Antonio. Dahil kahit ano pang sabihin niyo sa akin, hindi ako titigil sa ginagawa ko. Isa akong mambabarang. At kapag oras na talikuran ko ang responsibilidad na yon, mamamatay ako. May tutulong ba kayo? Wala! Kaya umalis kayo rito! Hindi kami aalis hanggat hindi ka pumapayag sa gusto namin. Nagpapatawa ka ba? Kung ganun lang din naman, maglaban na lang tayong dalawa. Kung ako mananalo, ikaw ang aalis sa baryong ito. Pero kung ikaw ang mananalo, ako mismo ang aalis sa baryong ito. Isa pa, huwag kang makialam sa laban namin, Tinang! Payag ako. Malinaw ang usapan, Lola Tinang. Diyan ka lang at akong bahala. Tumango si Lola Tinang bilang pagpayag sa usapan ng dalawa. Naghanda si Tio Antonio ng kanyang gagamitin na punyal at tigalpo. Habang si Lito naman ay nagdasal na parabang may tinatawag na kung ano. Makaraan ang ilang sandali ay napakaraming bangaw ang dumating. Nagkukumpulan sila na halos sakupin na ang buong bahay. Naglaban sina Tio Antonio at Lito. Sa sobrang bilis ng galaw nilang dalawa ay hindi ko sila masundan ng tingin. Panaka-naka ay nasusuntok at nasisipa ni Tio Antonio si Lito, dahilan para sumadsad ito sa lupa at dumugo ang gilid ng labi. Wala namang magawa ang mga bangaw kay Tio Antonio dahil dinadasalan ito ni Tio ng isang Latin na alam kong itinuro sa kanya ni Lola Tinang. Galit na galit si Lito kaya't nagtawag siya ng mga alakdan at ahas. Noon ko lamang nasaksihan sa tanang buhay ko ang napakaraming alakdan na nagkukumpulan patungo kay Tio Antonio at maging mga ahas. Akala ko'y namamalikmata lamang ako ng mga sandaling yun. Pero ang lahat ng mga nakita ko ay totoo. Dasal lamang ang pangontra ni Tio Antonio laban kay Lito. Gamit ang kanyang mutya ng nyog. Hindi ko alam kung bakit may daladalang tuba si Tio. Yun pala ang instrumento para matalo niya ang mga insektong nilalabas ni Lito. Ibinuhos ni Tio Antonio ang tuba sa mga ahas at mga alakdan. Sa isang iglap, nawala ang mga ito. Galit na galit si Lito at sinugod si Tio Antonio at mabilis na sinakal. Pero sinabuyan lang siya ni Tio ng tuba. Nabitiwan niya si Tio at nanlilisik ang mga mata. Mabilis na sinipa ni Tio Antonio si Lito
dahilan para matumba ito sa lupa. Agad na sinakyan siya ni Tio sa tiyan, saka isinuot ang rosaryo sa leeg nito. Kitang-kita ko ang pagpupumiglas ni Lito mula kay Tio, pero wala na siyang magawa dahil dinasalan na siya. Pagkatapos dasalan ni Tio Antonio si Lito, na hinang-hinana ay tumayo siya at iniwan ito sa damuhan. Pero makaraan ng ilang sandali, natumba rin si Tio at nawalan ng malay. Makalipas ang 2 araw, ay nagising na rin si Tio Antonio at bumalik ang kanyang lakas sa tulong ni Lola Tinang. Si Lito naman ay sumunod sa usapan na lisanin ang aming baryo at hindi na siya magasik ng lagim sa kahit na sino. Pinagpasalamat ko sa Diyos dahil walang masamang nangyari kay Tio at ligtas siya. Sa mga naging karanasan ko sa buhay, ay yun ang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Puno ng misteryo at kababalaghan. Hindi ka panipaniwalang pakinggan, subalit nakita yun mismo ng aking 2 mga mata. Isa lang ang napatunayan ko sa mga pangyayaring yun. Mas makapangyarihan pa rin ang dasal at pananampalataya sa Diyos. Wakas.